First meeting ng dalawang farm dogs natin at ng mga alaga sa farm. Tingnan natin yung behavior niya. Kung tatanungin niyo ako kung kumusta naman, hindi pa okay. Hindi sila sanay. Pero tsatsagay natin yan. First encounter pa lang naman ito. Mas makikilala pa namin ang isa't isa. Ano na? At for sure, masasanay sila sa farm animals natin. Tara. Tara, uwi na tayo. Uwi na tayo ha. Okay, dahil kumuha kami ng aso, dahil nag-adapt kami ng aso sa commitment. Kaya ngayon, alas 6, first time nilang makalabas na, di ba, galing sila sa city. So, first time nilang makalabas sa farm. So, tingnan natin yung magiging behavior nila pag nilet go natin sila sa controlled environment. So, ang pinaka-safe ko na naiisip hanggat hindi pa sila properly trained ay doon sa ating kambingan. Habang hindi pa nakakalabas yung ating kambing, doon natin sila ilalagay para enclose sila, hindi sila lalayo sa atin at wala ring distraction doon. Yan. So may mga binili tayong mga tools, no, para maka-assist sa atin. So meron tayong choker, ito yung ginagamit na nagte-training, at saka meron tayong treats na binili, different from their dog food, nasa ganon, high value para sa kanila ito. So try natin i-train. Hindi ako marunong mag-train, hindi kami marunong mag-train, pero nandiyan naman sa YouTube University and we will do our best kasi andito na sila eh, wala tayong choice. Okay, doon na, halika. Dahil hindi pa sila well behaved, si Luna muna ang aming dadalhin. Ang leash pulling, ang lala talaga, at ang distraction. Basta, ang need lang ay consistency and patience sa ganito. Si Hunter naiinggit, bukas si Hunter. So eventually ang gusto natin, dapat very relax siya pag naglalakad tayo, naka-heels lang siya na gano'n. Luna! Kahit may distraction. So ngayon, very distracted siya pag may ano. Ayan, naglalakad naman siya na maayos pag walang distraction. So ang goal natin, kahit may distraction, dapat ganito lang siya. Basta, ang need lang ay consistency and patience sa ganito. Walang shortcut at magic sa dog training. Takot sa sasakyan pa rin talaga si Luna. Kahit niyan, very distracted siya sa mga sasakyan. Siyempre ayaw natin yon, yung nagugulat siya pag may mga sasakyan. Matalino naman ang mga Belgian, lalo't cross to ng German Shepherd. Oh, katalino. I expect lalo si Luna. Medyo si Hunter na observe ko, kahit ilang pangalawang araw pa lang nila, medyo matigas ang ulo, pero si Luna at ang ano siya, matalino. Pero biro, sa lakad pa lang papunta, ang sakit ng balikat ko kahihila ni Luna. And very cautious pa rin ako. Nang mapadaan kami sa mga baka, grabe kagalit niya humila. Kada damba niya sa akin at ang laway niya, nag-amoy aso na rin ako sa aking working clothes. Kambingan. So dito tayo sa kambingan, Hayaan natin muna maglaro si Luna. Tingnan natin yung behavior niya. And then by then saka natin titingnan yung magiging program niya based sa mga nakikita ko sa online. Tara. Nasa loob pa rin ng bahay ang kambing syempre, para less distraction at may bakod malayo sa iba pa nating mga alaga. Sa session ngayong araw, ang mga nakita kong kailangan gawa ng paraan. Una, leash pulling. Luna? Pangalawa, hindi siya marunong kumuha ng treat pa sa kamay. Uy ka naman kasing kumuha sa kamay. Pangatlo, ang kontrolin ang energy niya beside me. Kasi masakit din naman ang damba, lalo na ang ngipin na lumalapat sa kamay. Ilang minutes kami nagsesession. Una, ang tinanadala kong treats, paubos na agad. Pangalawa, may nakatch na kagad siya na kapag sinabi kong no, magre-relax siya kung ano yung ginagawa niya. At pag syempre, pag tinawag ko siya, dapat siya ay titingin sa akin. Basta pag sinabi ko Luna, tumingin siya sa akin, bigyan natin ng treats para malaman niya yung pangalan niya. At pag naglalakad kami, medyo relax na siya sa tabi ko. Pag sinabi ko no, titigil siya kung may inaabot man siya or what, kung nangungontra siya. Ganyan. Pag tumigil siya, treat.
bigyan natin treat. Di ba? Pang-apat, hindi siya food motivated kahit gutom siya. Samantalang napapanood ko na training session sa YouTube, grabe makasunod sa kamay na may pagkain. Paano kaya yun? Anyway, nag-walk sessions lang kami. Nagkulitan, Ay, sa bibig mo pala nag-shoot. tinry ang mga napanood ko with no to little progress. Pero ganun talaga. Tsaga-tsagain natin. Lumalapit naman siya pag tinatawag ko at hindi lumalayo sa akin. Doon na. So, isama natin siya sa pag-ikot sa ating mga alaga para makita niya yung ating mga alaga. Ang pangalawa, mas matrain pa natin siya sa paglakad nang may mga distraction. Tingnan natin. Dito naman, better na siya. At mukhang nag-enjoy siya sa sobrang lawak ng kanyang nalalakaran dito. Kasi itong mga Belgian, Cross German, ay ano talaga siya livestock talaga siya. Livestock guardian dog. Unahin na natin dito sa kambing. Dito na tayo Pinakilala ko siya. Kaso, tense na siya. Doon na, no. Native pigs, dito siya nanggigil ng husto. May pagtuhol pa. At galit din ang ating mga native pigs. Hindi sila masaya sa isa't isa, needless to say. Sa hydroponics natin, kaso matatapon pa ang ating seedlings dahil sa pagdamba ni Luna. Isa sa risk na may hydroponics farm, nagpo-produce ako dito ng lettuce, ay ang mawala ng kuryente. Kasi nagre-rely ang system sa power, na magpa-power syempre dun sa ating pump para mag-flow yung ating tubig na may nutrient solution sa ating mga lettuce. So dati ang ginagawa namin, pag mayroong mga power outages, binubuhusan namin yung mga PVC manually. Pero ngayon, na meron na tayong EcoFlow River Tree Max Plus, hindi na natin kailangan gawin yan dahil kaya-kaya nitong i-power yung water pump natin dito sa system. Ang EcoFlow River Tree Max Plus ay isang portable power generator. O, diba? Dahil 64 watts lang, around 64 watts yung ginagamit ng ating pump. Basic ang water pump dito. Itong EcoFlow River Tree Plus itself ay may capacity na 286 watt-hour with output rating na 600 watts. Pero using EcoFlow EB600, may additional capacity tayo na 572 watt-hour. Using X-Boost feature, it can power appliances up to 1,200 watts, which will already cover 90% ng ating home appliances. Yes, kasama ang heater. Without the noise yan ng gas or diesel power generator. With our EcoFlow River Tree Max Plus, so may attachment yan ng EB600, kayang i-power yung pump natin up to 12 hours. So syempre dahil alternating ito ng patay yung pump at buhay yung pump, kaya nitong i-power yung aking system up to 24 hours basta full charge ng ating EcoFlow River Tree Max Plus. Dahil sa 600 watts charging rate nito, kaya nitong ma-fully charge in 1 hour lang. Nakalimutan i-charge bago ang lakad? Habang nagpe-prepare ka, i-plug in mo lang sa normal outlet bago ka matapos, puno na yan for sure. O kaya may scheduled brownout, basic din yan. Pag may EB600 attachment, 1.8 hours naman ang fast charging time nito. At syempre, available yung optional attachment natin, ang ating portable EcoFlow solar panel. Para mas mahaba yung usage time ng ating EcoFlow River Tree Max Plus. Gumagamit ng LiFePO4 battery cells ang EcoFlow River Tree Max Plus, which is kaya ang 3,000 charging cycles na nag-e-equate sa 10 years of everyday use before the capacity drops to 80%. So, di ba? Napakalaking contribution para ma-mitigate yung risk ng power outage dito sa aking farm. Nasa comment and description ang coupon code para sa 5% off at pag nag-follow ka sa official store ng EcoFlow, may additional 300 pesos discount voucher sa grower house. Grabe ang play bite niya. Lagutukan palagi. No! Ang cost daw nito, boredom. Hindi nare-release ang energy nila. Pero dahil first time lang naman nila dito sa farm, at least mababawasan kahit paano. Kay Jambi naman, sa native pigs ang tapang-tapang, pero kay Jambi, atras siya Sa layers naman, Papasok tayo sa ating layers. Huwag mo silang kakainin. Ha? Sila ay ating kaibigan. takbo ang manok Mukhang bad idea. Labas na kagad tayo bago pa ma-stress ang mga manok. Inom ng tubig lang muna bago lumabas. Kailangan natin i-workout ang pakikitungo nila sa ating mga alaga. Sa layer 1 naman, di ko na pinapasok at baka ma-stress pa sila. Kita naman na tense din si Luna dito sa labas. Bilang laro, tumakbo ako at hinabol ni Luna. Kaso,
Ayun, tiwarik. Nabuslot ako sa butas. Tumakbo pa ako ng tumakbo. Halika. Halika. Ayun, ako ang unang napagod. Nakapagod. Pagsabayin. Kapag-alaga. Ng Belgian. At pag-check. Na farm. Ayan, nung kami tumakbo, mas naging relax siya kahit maraming distractions. So, hindi ko alam kung ganun nakukuha yung attention niya or pagod na siya. Pero regardless, mas naging ano siya sa akin nung nakipaglaro siya sa akin, naging mas clingy siya sa akin. Ginawa siya ni Jay. Ayaw na sumama sa kanya, samantalang gusto niya si Jay. Kapansin-pansin din na habang nag-uusap kami ni na John Paul at J-Man, nakatayo lang siya at hindi malikot. Paglalakad pa uwi, behave din. Less ang leash pulling. Umalis na ng hihila, bumalik ng medyo mabait. Tingal. And then dapat sa pagkikennel sa kanila, kusa silang papasok dito. Sa pagkain naman, ang practice, paglalapit kami, dapat babe sila bago ma-acknowledge. Very good. At bago ibigay naman, dapat nakasit sila. Kinabukasan, si Hunter naman ang daladala ko. Medyo payat siya at mas madaling makontrol. Kaso, may isa kangaroo talaga ito. Same din siya ni Luna, hindi siya food motivated. So ito si Hunter, mas ano siya, mas energetic siya kaysa kay Luna. Mas mabuti si Luna kasi hindi siya nagngangat-ngat ng tali. Ito kasi si Hunter, gusto niya lang abutin yung tali. Pero understandable naman kasi sila nga ay nasanay indoors. So with patience at syempre commitment, hoping na sila ay masasanay at magiging behave around people. Nang mapagod, kalalakat at takbo, isinama ko sa ating mga alaga. Ang result, same lang. Pero very good din siya ilagay sa kennel. Pumapasok na sa kanila at nakasit kapag pinapakain. So far, yan ang encounter ng ating dalawang farm dogs sa ating mga alaga sa farm. Needless to say, kailangan ng matinding workout nito. Gawin natin lahat yan. Yun lang. Peace.